Dumipensa ang Bureau of Immigration sa mga ulat na umano'y may nakakatakas na mga pinade-deport na foreign national mula sa Pilipinas kapag sila ay dumaraan sa layover o connecting flights. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nagpaliwanag ang Bureau of Immigration hinggil sa mga ulat na umano'y may nakakatakas na mga pinade-deport na foreign national mula sa Pilipinas kapag sila ay dumadaan sa layover o connecting flights. Ito ang mga dayuhan na nahuhuli ng pamahalaan na illegal aliens dahil kahit banned na ang pogo sa bansa mula December 31, nananatili pa rin sila sa Pilipinas. Depensa ng BI, ang pananagutan lang nila, mapaalis na ang mga dayuhan sa bansa. Kung papasok man ito sa iba pang bansa, ay hindi na ito pasok sa kanilang jurisdiksyon. It's their prerogative, it's their as human beings, but not in the Philippines. When they're blacklisted in the Philippines, they can't re-enter anymore. Giit pa ng BI, nanggagaling ang tiket at iba pang dokumento sa mga bansa kung saan sila nakatakdang ipa-deport at ito lang ang sinusunod nila. We take kung ano po yung isumite na outbound ticket ng foreign national kasi we don't want to wait anymore for anything else. The main goal is to deport this person quickly as possible, and wherever they go, kasi pag deport yan, you're banning it in our country. They're not banned in any other countries. Lumalabas na may natitira pang higit 11,000 dayuhan sa Pilipinas na tinutugis ng BI at iba pang ahensya ng gobyerno na dating nagtatrabaho sa mga pogo pero ngayon ay illegal aliens na. Pero may nasa higit 500 na ang nahuli nila at higit 200 naman ang ipapadeport pabalik ng kanilang bansa. Diretso na naman silang blacklisted sa Pilipinas. Pinabibilis na ng BI ang proseso ng deportation para sa iba pang mahuhuli. Once lumabas na po yung deportation order nila, chinarge sila na napatunayan na sila ay illegal alien, so lalabas po ang deportation order nila. Ang requirements lang po for deportation is just their travel document. We have coordinated with the embassies para matulungan po tayo na ma-expedite yung issuance ng mga travel documents namin for foreign nationals with no travel documents. Bukod naman sa mga illegal aliens, nakatutok din ang BI sa mga Pilipinong posibleng maging biktima ng scam hubs sa ibang bansa. Naghigpit na ang BI sa mga paliparan pagdating sa screening sa mga Pilipinong planong magtrabaho sa BPO sa labas ng Pilipinas. Perhaps because the market is dead already in the Philippines, wala na pong ganong mga malalaking online gaming hubs in the Philippines. Kaya yung Pilipino naman ang nire-recruit nila palabas ng bansa. Sa tala ng BI, noong nagdaang taon, nasa 100 ang naharang nilang Pinoy na posibleng biktima ng scam hub. At ngayon, 2 buwan pa lang ng 2025, nasa 50 na agad ang nahuli nila sa paliparan. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.